Paano niya kaya kinakaya na kasama niya nga kami pero may pinapantasya naman siyang iba. Maganda yung babae na crew, ako naman ay tumaba at pumangit na, kaya malamang ay pinagkukumpara niya kaming dalawa. Itago na lang natin siya sa pangalang Daphne at 4 na taon silang naging magka-live-in ng kanyang asawa na ngayon na si Oscar at 2 taon na silang kasal. Isang full-time na housewife si Daphne at si Oscar naman ay isang profesional na atleta. Simula nang makilala niya si Oscar hanggang sa magkaroon na sila ng anak ay sobrang bait ng tingin niya kay Oscar. Pakiramdam ni Daphne ay sobrang swerte niya dahil responsable at mabait ang kanyang asawa. Sobrang malambing din sa kanya si Oscar na hanggang ngayon ay hindi naman nawawala. Pareho silang dalawa na lumaki sa hirap at sa mga magulong magulang, kaya nagsisikap si Oscar na gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Habang si Daphne naman ay nakasuporta sa lahat ng ginagawa ni Oscar, lalo pa nung estudyante pa lang siya bilang atleta. Simula pa noong panahon na walang-wala sila hanggang sa ngayon na kahit papano ay nagkakaroon na. Ang problema ni Daphne kay Oscar ay masyadong malakas ang kanyang instinct bilang babae. Yung tipong kapag hawak ni Oscar ang kanyang cellphone ay may nararamdaman na si Daphne na may sinesearch si Oscar na ibang babae. At minsan ay kahit kasama pa ni Oscar ang buong pamilya niya ay meron siyang hinahabol ng tingin na ibang babae. Kaya sa mga ganitong bagay, unti-unting gumuguho ang tiwala sa sarili ni Daphne. Samantalang unti-unti niya palang binubuo ang kanyang confidence, kaya sobrang sakit talaga yon para kay Daphne. At sa tuwing mauulit ang ganitong pangyayari sa kanila ay bigla nilang magagalit si Daphne at iiyak. Magsusorry naman sa kanya si Oscar pero nauulit pa rin. Kaya kahit ilang beses niya nang pinagbantaan si Oscar ay hindi niya talaga mapigilan na tumingin sa iba. At ang pinaka-recent lang na nangyari ay ang sinali ni Daphne ang kanyang anak sa isang fast food chain bilang isang kiddie crew. Unang araw pa lang ay may nasisense na si Daphne na parang may iba dahil iba ang tingin ni Oscar sa isang ka-crew. At ang crew na ito ay ang nag-handle ng mga bata na most of the time ay sa anak nila nakafocus. Pero binabaliwala lang yun ni Daphne dahil ayaw niyang sirain ang experience ng kanyang anak. Pero sa tuwing may schedule sila ay nandun sila para maghintay at manood sa kanilang ginagawa. At ang napansin ni Daphne ay palaging binabanggit ni Oscar ang pangalan ng crew na babae. Kaya isang araw bago magbigay ng awarding para sa certificate ay chinek niya ang cellphone ni Oscar at dito niya nakita na hinahanap pala ni Oscar ang pangalan ng babae na crew. Hindi pa nagsalita noon si Daphne pero naramdaman ni Oscar na parang nagbago na ang mood ni Daphne, kaya kinaumagahan ay umami na agad siya kahit hindi pa nagsasalita si Daphne. Parang lutang na si Daphne dahil parang nandidiri siya sa kanyang asawa at naaawa naman siya sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Oscar na ayaw niya na sumama sa fast food kaya siya na lang ang magpunta para makita niya na rin ang babaeng crew. Hindi naman pumayag si Oscar at nagsorry na naman siya kay Daphne pero parang gusto na niya ng showtayin si Oscar. Pero ang nangyari ay hindi na lang naka-attend ng awarding ang kanyang anak, kaya naawa siya sa kanyang anak dahil sobra pa siyang nadamay. Kaya iniisip ni Daphne kung paano kaya nakakayanan ni Oscar na kasama niya nga ang kanyang pamilya pero meron naman siyang ibang babaeng pinapantasya. Maganda ang babae na crew habang si Daphne naman ay tumaba at pumangit na, kaya malamang ay pinagkukumpara silang dalawa ni Oscar. At ang mga ganitong bagay ay hindi maikwento ni Daphne sa iba dahil ang tingin sa kanya ng mga tao ay sobrang swerte niya sa kanyang asawa. At yun naman ang pinanghahawakang pride ni Daphne dahil ayaw niyang may mahanap ang ibang tao na pangit sa kanyang pamilya. Kaya hindi maintindihan ni Daphne kung sobrang naging mababaw ba ng pagmamahal niya sa kanyang asawa dahil unti-unti na rin siyang nawala ng gana. Kasama niya ako sa hirap, yung tipong walang-wala siya ay hindi ko siya iniwanan, pero ngayon na successful na ang karir niya ay parang kayang-kaya niya na kaming iwanang mag-ina. Kaya baka hindi ko kayanin kapag may ibang pumatol sa kanya, kaya gusto kong iwanan na siya ngayon pa lang. Gusto ko na lang umuwi sa probinsya namin kasama ang anak ko dahil natatakot ako sa mga pwedeng mangyari. Kaya sana po ay bigyan niyo ko ng payo kung tama ba ang gagawin ko na tanggapin ko na lang at inormalize ang pampabastos sa akin ng sarili kong asawa. Madalas po kaming lumalabas ngayon bilang pamilya, nagsisimba kami pero parang na-trauma na ako dahil ayoko na siyang kasama sa labas. Dahil baka may makita na naman siyang ibang babae at iba na naman ang pagpantasyahan niya habang kasama niya kami. Ayoko na rin makakilala ng bagong kaibigan lalo na kung magaganda sila dahil ganun ako ka-sure na ganun lang ang mangyayari. Nagsasalita pa lang kasi siya, nararamdaman ko na kung nagkakagusto siya sa babae o hindi. Nakakadiri kahit girlfriend ang katim niya, alam niyang may something siya, hindi lang ako nagsasalita pero nasusuka ako sa ugali niya. Kaya hanggang dito na lang, Ate Charis. At hindi naman natin babaliwalain ang micro-cheating na ginagawa ni Oscar, lalo na yung pagsasearch ng ibang babae sa Facebook o pagtingin sa iba. Pero sa tingin ko kasi hindi lang ito yung magiging dahilan ng pag-aaway niyong mag-asawa, kundi yung sobra-sobra mong paghihinala sa kanya. Halimbawa na lang natin kung magsisimba nga kayo, sobrang hirap kasing umiwas na tumingin sa iba lalo na kung naglalakad ka. Minsan kasi talaga hindi maiwasan na mapatingin ka sa iba lalo na kapag maraming tao. At ang mali sa ginagawa naman ni Oscar ay yung sinesearch niya pa yung mga pangalan ng babae na hinahabol niya ng tingin. Pero alam mo kasi sister, sa parte naman ni Oscar, pakiramdam ko nasusulasok na rin siya sa ganitong sitwasyon na palagi ka na lang naghihinala. Kaya siguro may mga pagkakataon na nararamdaman mo na parang ready ka na niyang iwan kasi baka napapagod din siya. Kung gusto mo siyang iwanan dahil yun ang sa tingin mo na makakapagbigay sa'yo ng peace of mind, wala namang problema doon. Pero kung gusto mo namang isurvive yung pamilya
mo para buo kayo, ay subukan mo naman magtiwala kay Oscar at magtiwala ka rin sa sarili mo. Sabihin mo kay Oscar na tulungan kanyang maibalik ang tiwala mo sa sarili mo sa pamamagitan ng hindi niya pagsasearch ng ibang babae sa social media. Parang normal na rin naman kasi sa mga babae yung makaramdam tayo ng insecurities paminsan-minsan. Kasi sobrang laki naman talaga ng pinagbabago ng itsura natin, lalo na kapag nakafocus tayo sa pamilya at nagkaroon na ng anak. Pero wag nating hayaan na matalo tayo ng insecurities natin sa katawan. Kaya kaysa mag-focus ka sa mga magagandang babae na tinitignan ni Oscar, ay mag-focus ka na lang sa sarili mo para bumalik yung tiwala mo. Saka isipin mo rin kahit papano yung feelings ni Oscar, dahil kung nahihirapan ka kapag tumitingin siya sa iba, nahihirapan din siya kapag nagdududa ka sa kanya. Ang kailangan mo lang talaga sa ngayon ay maging confident sa sarili mo at magtiwala ka rin sa pagmamahal sa'yo ni Oscar.